Ikatlong bahagi ng Open Forum Public Consultation ng Kamara kaugnay ng anti-political dynasty isinagawa sa Cagayan de Oro. Ang kabuuang detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Judea Bernardo. Idinaos na ang third leg ng Open Forum sa pangunguna ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Dito yan sa Cagayan de Oro. Nanilahukan ng mga stakeholder, kabilang ang mga estudyante at kinatawan mula sa mga lokal na pamahalaan. Sa gitnang bahagi ng public consultation series na ito na ginanap sa Cebu kahapon, inihayag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Egay Erice ang kanyang tiwala na tuluyan ng maisabatas ang anti-political dynasty bill bago matapos ang 2028. Naniniwala si Erice na sakaling tuluyang maisabatas ito, mababago aniya ang political landscape matapos ang 2028 national elections na maaari ring makaapekto sa ilang prominenteng pangalan sa politika. Nasa political will yan ng ating Pangulo. Dahil si Pangulong Marcos, alam niya yung ibig sabihin ng political dynasty. Dahil yung kauna-unahang batas na may anti-political dynasty provision, yung SK Reform Law, ang author sa House ako, ang author sa Senate siya. Kaya alam niya yung definition ng political dynasty, second degree. Ikinokonsidera naman ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson at Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong na bahagi ng committee process and deliberation ang ginagawang public consultation sa pagdinig ng anti-political dynasty bill. Binigyang diin ni Adjong na seryoso ang komite na maipasa ang pinapanukalang batas upang matiyak umano ang pangangalaga at pagprotekta sa karapatan ng bawat Pilipino sa pagboto. So kaya nandito tayo to continue on with our public consultation so that we need to hear the position from the people, no? So that the people can also at least feel the sense of ownership over the process. Samantala, nagpasalamat naman si House Speaker Faustino Bogie D. III sa mga stakeholder na malaki ang kontribusyon sa pagbuo ng isang makabuluhan at makatarungang batas. Umabot naman sa mahigit 1,000 Cagayanons ang lumahok sa public consultation na ito. Matapos nito, inaasahan naman na mabubuksan na rin ang talakayan ng komite sa pagkakaroon ng konsultasyon naman sa business sectors kaugnayan sa isinusulong na anti-political dynasty bill. Live mula rito sa Cagayan de Oro, nag-uulat Judea Bernardo para sa DATV News.